Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Muli po, narito tayo upang atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. At muli ang inyo pong lingkod at inyong kamanggagawa sa ating dakilang Panginoon, si Pastor Lino Magtibay po mga kapatid. At atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pinag-aaralang series buhat po sa Gospel of John, the 7 I am, the statement of Jesus. Noong mga nakaraan po ay atin pong napag-aralan yung mga sinabi ng ating dakilang Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas, siya ang tinapay ng buhay, siya yung light of the world, mga kapatid. So bakit pa mahalaga na ating pag-aralan at ano ba yung significance nito sa buhay natin bilang isang mananampalataya, mga kapatid? It is very important for us as a Christian, as a believer of Christ, to understand the claim of Jesus that he never only claimed that he is God, but he claimed that he is the only way, the only door that can the Christian like us ay yung para mapalalim natin, maging malalim tayo sa ating pananampalataya. And it only prove na ang ating dakilang Panginoong Hesus ay siya lang at wala ng iba na dapat nating pangapitan sa ating pananampalataya. Siya lamang yung ating um, kumbaga siya lamang ang mga kapatid, yung ating sandigan, siya lamang yung daan natin sa ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito mga kapatid ay hayaan ninyong ipaglingkod ng inyong lingkod yung mga salita ng ating dakilang Panginoon, ating sama-samang talakayin, sama-sama nating pagnilayan ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. At ako'y naniniwala mga kapatid na sa ating sama-samang pagninilay na ito ay mas lalong lalalim ang ating pananampalataya, lalong lalalim yung ating pagtitiwala sa ating dakilang Panginoon. And it is very important for us, again mga kapatid, that we need to revisit our theology. Kasi alam niyo mga kapatid, yung theology ay, yung teolohiya in Tagalog, ay napakahalagang alam natin. Alam niyo, isa po ako sa advocate po kasi mga kapatid na yung pananampalataya po ay hindi po na dapat nakabase sa ating feelings, hindi po dapat nakabase sa ating experience, mga kapatid. Yes, experience, mahalaga ito dahil it only, mga kapatid, prove na yung experience natin, ito yung daan para masabi natin tayo ay nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. I mean, yung experience natin, ito'y bunga ng ating pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Kasi kung tama yung theology natin, tama yung mai-experience natin mga kapatid. Kasi minsan yung experience natin ay taliwas doon sa theology na itinuturo ng banal na kasulatan. Always remember this na yung theology po, parang ganito yun, paano ko ba explain sa mababaw na kapaliwanagan? Parang ganito yun, yung kultura na kinaugalian nating mga Pilipino. For example, sa amin po, sa may parte po ng Batangas, ang kultura po doon kapag merong ikakasal mga kapatid ay merong yung nagsasabit ng mga pera o nagsasabit po ng mga ng mga regalo mga kapatid. So, ang tawag po doon ay kultura, kinaugalian po 'yon. Na minsan sa ibang parte ng ating bansa sa Pilipinas parang hindi kinasanayan, 'di ba? So same thing sa atin pong pananampalataya na ang theology ay napakahalaga mga kapatid. But we need to understand mga kapatid that there is thousands and thousands of theology out there, but we need to also fit the right theology mga kapatid, kasi may naniniwala na si Jesucristo ay hindi Diyos.
So do'n pa lamang ay hindi na kaagad, akma yung kanyang theology sa kanyang pananampalataya o yung pananampalataya niya ay hindi akma, 'di ba? Sapagkat alam niyo mga kapatid, ang Biblia, ito po ang the ultimate reference and source of faith nating mga mananampalatayang Kristiyano. Dapat po iyon ay maliwanag po sa atin. Hindi po tayo nagbabase po mga kapatid doon sa tradisyon katulad ng ibang pananampalataya na nakabase ang kanilang pananampalataya doon sa kinaugalian ng mga nauna sa atin. But always remember this, na ang Biblia po, sabi nga po ni Martin Luther, na founder po ng Protestant Church, sabi niya, sola scriptura. So, sa atin po mga narito sa Italia, ay mauunawaan po natin ang ibig sabihin noon. Diba? Sola scriptura. Sa English po, only the scripture, mga kapatid. Tanging ang Biblia lang, tanging ang kasulatan lamang ang reference ng ating pananampalataya at hindi po yung ating kultura. Kasi kung kultura po ang pagbabatayan natin, tayo po mga Pilipino ay iba po ang kultura natin sa kultura po dito sa Europa, makikita po natin na magkaibang-magkaiba. Subalit, yung pong Biblia dito sa Europa at Biblia po sa atin sa Pilipinas o Biblia sa Amerika, ayan po, bagaman magkakaiba ang pagkakasalin nito na salita, obviously, ay ang essence po nito ay iisa. At yan po ay ang sampalatayanan natin ng ating dakilang Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, samahan niyo po muli ako na ating talakayin ito. Ngunit bago po yun, sama-sama po tayong manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po Panginoon sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon upang amin po, Diyos, na mapag-aralan at muli pong pagnilayan ng iyong mga salita. Amam, itinataas ko po Panginoon ang gawain, ito pong worship service namin sa araw na ito, na ikaw po Panginoon ang mangusap, katagpuin mo po ang bawat kapatid Panginoon. At sa dulo po Panginoon ng amin pong pagsamba Panginoon, ay tunay naming maranasan ang iyong presensya Panginoon. At tunay po namin, O Diyos, na maranasan, Panginoon, yung paglaya, Panginoon, sa kung ano man, Panginoon, na meron kami. And Lord, ituro mo po sa amin, O Diyos, ang iyo po, Panginoong mga salita sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord God, iyo po, Panginoong, i-override ang paghahandang aking ginawa, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang puso ng mga kapatid na makikinig sa araw na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Okay, mga kapatid, atin pong basahin yung balikan po natin yung series nating pinag-aaralan. Sabi po dito, the seven statement of Jesus in the Gospel of John. Sabi po dito, I am the bread of life, ay yung John chapter 6 verse 35. I am the light of the world, John 8:12. And I am the door of the sheep, John 10 verse 7 and 9. Verse number 4, I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life, and I am the true vine. So ito po yung, at ang ilan po diyang mga paksa ay atin pong napag-aralan na at natalakay na po. At salamat po kay Pastor Benjo sapagkat siya po ang nagbigay ng mensahe dito po sa ilan sa mga paksang ito, sa mga topic na ito. At balikan ko lamang po, sabi po doon, I am the bread of life. Ito po ay tumutukoy sa yung analogy na si Jesucristo po siya po yung tinapay ng buhay. Alam po ninyo mga kapatid, sa Israel, ang isang pangunahing pagkain during that time ay tinapay. Even here in Europe naman mga kapatid, di po ba yung pagkain natin dito, katuwang ng ating mga pagkain ay hindi mawawala yung tinapay, mga kapatid, di ba? So kumbaga, bakit ba tinapay ang sinabi? Kasi yun po yung staple food. Mapapansin natin, binigyan din kaagad dito ng ating Panginoon nung sinabi niya siya yung tinapay ng buhay. Kanyang ini-address kaagad yung pangangailangan ng tao because we
as a human, kailangan po natin kumain mga kapatid, 'di ba? So, in-address kaagad ni Jesus Christ dito mga kapatid na siya yung tinapay ng buhay na nagbibigay ng pagkain para sa atin. Siya ba yung nagbibigay ng kalakasan sa atin, 'di ba mga kapatid? And another thing, sabi naman niya doon, I am the light of the world. So, binigyan din dito ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na bagaman tayo nakakakita, bagaman tayo ay may mga mata na hindi naman tayo mga bulag, pero tayo lumalakad sa kadiliman sapagkat the way we see things is according to the viewpoint of human being, 'di ba? Dito kasi tinalakay dito, binigay na halimbawa ng ating dakilang Panginoon dito, yung isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, mga kapatid. According to the law of Moses, if someone caught in adultery, they are going to stone them up yung sa kamatayan hanggang mamatay ito. Bakit? Kasi according to the law of Moses, para mawala yung masama doon sa kalipunan ng bansang Israel during the time nung paglabas nila sa Egypt. But si Kristo nung dumating ay pinakita niya sa atin that yung law ay very harsh yung law and no one will walang makakapulfill nung law, 'di ba mga kapatid? Kaya nung tanong ng ating dakilang Panginoong Hesukristo doon sa mga Pariseo at Iskriba na nagdala doon sa babae na huli sa pangangalo niya. And makikita ninyo mga kapatid makikita ninyo yung um, 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 injustice. Kasi kung nahuli sa pangangulo niya yung babae, dapat na according to the law of Moses, if they are caught on act, 'di ba? Ang problema, dinala noong mga Pariseo at Iskriba yung babae na hindi kasama yung lalaki, 'di ba? Kaya mapapansin natin how Jesus practice yung justice dito. Kaya sabi niya, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. And the scribe and the Pharisees know that no one is righteous in the eyes of God, so that, mga kapatid, ito ay kanyang, kumbaga, isa-isang nag-umalis. Kaya sabi ni Jesus doon sa babae, nasaan ang mga accuser mo? Who were those who persecute you? Sabi niya ganon. No, none. They are gone, sabi ng babae. Sabi ni Jesus, even I am, sabi niya, even me, I will never judge you. Sabi nga noon. But, napakaganda mo sabi ni Kristo, but sin no more. So, pansinin po natin yon. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, ni Jesus ng pagkakataon to have a second chance. Kasi, we are deserve to be condemned dahil tayo makasalanan. Tayo po lahat ay deserve to be condemned dahil tayo makasalanan. But Jesus ay binigyan niya tayo ng pagkakataon to become um, yung makalaya tayo doon. Pero sabi niya, sin no more. So that is His command. After He gave us an opportunity or again to na huwag makondemn, pero ang sabi ni Jesus, sin no more. So huwag na tayo magkasala. Now, ngayon po ay tatalakayin po natin yung patatlo o yung paapat sa talakayang ating po binabasa. Sabi po dito, I am the door of the sheep. So let us read mga kapatid yung John chapter 10 verse 1 to 10. Ito po ang sinasabi. Truly, truly I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is the thief and a robber. But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. To him the doorkeepers open, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and lead them out. When he puts forth all his own, he goes ahead and the sheep follow him because they know his voice.
This figure of speech Jesus spoke to them, but they did not understand what those things were, which he had been saying to them. So Jesus said to them again, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find a pasture." Verse 10, "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have eternal, that they may have it abundantly." So ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi dito, mga kapatid, "Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door in the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber." Napakaliwanag po, no? Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang sino mang pumapasok sa ang sino mang hindi pumapasok sa pintuan at ito yung maakyat sa ibang daanan, di ba? Ito ay tulisan at magnanakaw. So, yan po yung pagkakasalin po doon sa salitang Tagalog. Tulisan at magnanakaw. Mga kapatid, ito ay paalaala sa atin ng ating dakilang Panginoon, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. If we claim that we are a Christian and we are belong to a community, we are belong to a church, ngayon pinaalalahanan tayo dito ng Panginoon na tandaan nyo ito, if someone came at hindi doon sa proper door dumadaan, this, the Bible called them thieves and robber, mga magnanakaw, mga tulisan. Ito yung mga tao, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam niyo, mga kapatid, marami akong pwedeng ihalimbawa dito, pero ito, gusto kong ihalimbawa na lamang yung pinakasimple. Kapag tayo po ay nasa isang grupo, pag po tayo ay nasa isang community, sa isang movement, sa isang church, sa isang fellowship, we need to be very vigilant. We need to be vigilant, mga kapatid. Baka yung pumapasok sa atin o yung pinakikinggan natin o yung naririnig natin ay tulisan pala ito at magnanakaw. So tatanong ninyo ay ano yun? Tatanong ninyo, "Pastor, paano ba yun? Paano ko ba malalaman? O ano ba yung mga katangian nun?" Sabi po dito sa Galatians chapter 1 verse 6 hanggang ng 8. Sabi po dito, "I am amazed that you are quickly deserting him who called you by grace of Christ for a different gospel." So, yun ang unang palatandaan. Kapag ang isang tao na nakakausap natin ay nangangaral ng ibang helyo, di ba? Ano yung ibang ebanghelyo yun? Yun yung unang-unang bagay na palatandaan na kapag ito'y nagtuturo ng hindi ayon doon sa narinig natin na itinuturo ng simbahan natin. Sabi doon, which is really not another gospel. Only there are some disturbing you and want to distort gospel of Christ. Ito yon. Alam nyo, mga kapatid, maraming taong ganyan ngayon. They thought they know what the Bible and what the Word of God dahil nabasa nila, but they are trying to distort it. Mga kapatid, may nagtuturo nga, mga kapatid, na ganito na Jesus is not God. Yan. May nagtuturong ganyan. May nagtuturo na ang pagsamba daw ay araw lang ng Sabado. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia, araw ng Sabat. Hindi nga nila naintindihan ano bang ibig sabihin ng salitang Sabat. Alam ninyo, walang pinipiling araw ng pagsamba sa Diyos. Doon po sa Middle East, ang araw po ng pagsamba ay Biyernes, sapagkat po yun ang araw na kung saan libera po yung mga tao, mga kapatid.
'di ba? Sa Israeli, araw ng Biyernes ang pagsamba, mga kapatid, hindi po araw ng Linggo. Pero ang sabi po dito mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo, tandaan natin ito, kapag ang itinuturo ng isang nagtuturo, mga kapatid, ay ayon lamang sa bagay na gusto nating marinig, yan po ay mga tulisan at magnanakaw, mga kapatid. Bakit? Bakit ko po sinabi yon? Kasi alam po ninyo ang Biblia, hindi po nagto-tolerate ng mali. Kapag po tayo ay tinuturuan at ang gusto lang nating marinig ay yung prosperity, yung healing, alam ninyo, lahat yan kayang ibigay ng Lord. Pero may condition muna bago ibigay yan ng Lord. Because God is more concerned about our soul, not for the material things na binibigay po sa atin, mga kapatid. Not the material things, not accumulating material things in this world, because the things in this world will perish. Mawawala po yan, masisira po lahat yan. And God is not concerned about that. God can give us that, mga kapatid. But before God give to us that, mga kapatid, ang nais muna ng Diyos, He is much more concerned to our soul, to our salvation, mga kapatid. Alam po ninyo, mga kapatid, kapag po tayo ay hindi na nakakarinig ng pagtuturo about sin, about mga kapatid, yung salvation, 'di ba mga kapatid? About yung condemnation para doon sa ating mga kasalanan, mga kapatid. May problema po, mga kapatid. Kaya sabi dito, sabi diyan, kasi alam niyo maraming ganyan ngayon, mga kapatid. Meron nga isang napakalaking grupo na nagtuturo ng ganito, ang kanilang pagtuturo, I am blessed, I am, kumbaga, I am good, I am beautiful, i-claim, name it, claim it. Hindi po gano'n, mga kapatid. Wala po sa Bibliang gano'n. Wala po sa Bibliang gano'n, mga kapatid. Yung iki-claim mo lang. No, hindi po gano'n 'yon. Kasi in order for us to have material blessing, God want us first to be with Him. Mamaya makikita niyo po doon sa huling bahagi ng ating pag-aaral ano po ang ibig kong sabihin. Kaya sabi po dito, tutuloy ko po doon sa Galatia, sabi po dito, but even we, sabi ni Apostol Pablo ito siya po ang nagsasalita, or an angel from heaven should preach you a gospel contrary to what we have preached you, he is to be accursed, anathema. Ang sabi po daw sa salitang ay anathema, matakwil. As we have said before, so I said again, if any man is preaching you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed, anathema, o matakwil ang ibig sabihin sa Tagalog. Kaya sabi po dito, pag-ingatan po natin yan. Kaya mag-iingat po tayo doon sa mga tao, doon sa mga video or na naririnig natin. Ito po ay isa lamang forma. Isa po lamang itong klase ng mga tulisan at magnanakaw. Ano pa po ba, Pastor? Sabi, ano pa po ba, Pastor, yung maaaring masabi natin na tulisan at magnanakaw? Katulad po, halimbawa, yung pagiging materialistic po natin, mga kapatid. Instead na tayo po ay pumunta sa church pag araw ng Sunday, ano pong ginagawa natin, mga kapatid? Kailangan kong magtrabaho. There's nothing wrong to na magtrabaho po, mga kapatid. Wala pong masama yan kasi nga po alam niyo, mga kapatid, tandaan niyo po ito. And this is my principle. The dignity of a person is when he is working. Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho para sa kanyang sarili, meron siyang dignidad. Kasi kapag po ang tao ay hindi nagtatrabaho at umaasa na lang sa hingi, umaasa na lamang sa tulong, umaasa na lang kung kani-kanino, iyan po yung mga taong walang dignidad. Pero ang isa pong taong nagtatrabaho, ito po yung taong mayroong dignidad sa kanyang sarili. Ngayon, pero hindi po kinakailangan na yung trabahong iyan ay agawin yung araw para sa Panginoon.
'di ba? Hindi po kailangan agawin. Kinakailangan po may araw po tayo ng pagsamba. Bakit po ba kailangang may araw ng pagsamba? Kasi po 'yun ang araw ng pamamahinga at ang araw po ng pamamahinga ay napakahalaga upang nasa gano'n po ay muli nating ma-recover yung kalakasan ng ating pangangatawan, pisikal, spiritual, emosyonal, mga kapatid. Especially in this time, napakahirap po mga kapatid yung pinagdadaanan nating mga tao, 'di ba? And then, sabi po dito, but he who enters by the door is a shepherd of sheep. Verse 2. Ang sino mang pumapasok sa pintuan, ito yung pastol ng mga tupa. Kanina po, meron po ako na kita. Ang isa pong pastol, Panginoon, ang isa pong pastol o isang pastor ay kinakailangan kasama ng kanyang mga tupa. 'Di ba? Pumapasok. Tandaan po ninyo, sabi nga doon sa video napanood ko, and it really touched my heart. A pastor, it is not a public figure. A pastor, he is not influencer. A pastor, he is not a public speaker. But a pastor need to be with the sheep. A pastor need to smell like a sheep, di ba? Totoo po 'yun, mga kapatid. Let's say for example, 'pag nag-aalaga po tayo ng mga baboy, 'pag ika'y pumasok doon sa kulungan ng baboy, 'di mag-aamoy baboy ka, 'di ba? And the same thing, if a pastor or a shepherd, if he is a truly shepherd, mag-aamoy tupa siya, and alam naman natin yung amoy ng tupa, 'di ba? So, ang ibig sabihin po dito mga kapatid ay upang, ang isang pastor ay dapat kahalubilo ng kanyang mga nasasakupan. Ang pastor ay, hindi kinakailangang, wari bagay isang hari o isang manager o isang isang, ah, um, general na nandodoon lang. The shepherd o the shepherd need to serve his sheep, mga kapatid. At kinakailangan dumaan doon. At alam po ninyo ang tungkulin ng shepherd is to make sure that his sheep is protected. Alam po ninyo sabi doon sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Meron po doong bahagi, sabi doon, "Pinapahiran niya ng langis ang aking ulo, ang aking saro'y inaapawan." You know why the shepherd put oil, yung olive oil sa ulo ng tupa? Because alam po ninyo, mga flies, yung mga langaw, yung mga insekto po, diyan po yan lumalagay sa ulo ng mga tupa kung mapapansin ninyo. And yan po nangingitlog yan, nagkakaroon po ng larva. At ang tupa, 'pag po yan nilalagyan noong, o larva sa may tenga, sa may ilong, sa may mata, ang ginagawa po ng tupa, hindi niya yan makamot, siyempre hindi niya kayang gawin yun. Ang ginagawa niya, iniuuntog ng tupa yung kanyang ulo sa bato hanggang sa yan ay mamatay. In order to protect, ang ginagawa po ng tupa o ng shepherd, nilalagyan po ng oil yung ulo ng tupa to protect against dun sa larvae, dun sa mga insekto. And that is the same thing that the pastor or the shepherd doing to his sheep. Yan po yung trabaho ng tunay na tagapag-alaga. Poprotektahan. In what way, pastor, pinoprotektahan ng isang pastor o ng isang pastol ang kanyang mga tupa? In what way? Sa pamamagitan po ng pagtuturo, sa pamamagitan po ng pag-rebuke, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang mga tupa minsan ayaw ng mare-rebuke. Especially ng pastor. Bakit? Kasi matigas ang ulo. Pero alam ninyo, yung po ay, bilang tao, alam ninyo, ako, bilang tao, ayoko namang mag-rebuke ng isang tao
But it is not all about me. It is all about the office that entrusted me, because that is the work, that is the responsibility of a pastor to rebuke and to make the sheep, to make the flock protected against this kind of thieves and robber, mga kapatid. I hope and I pray na nakukuha niyo po ang ibig sabihin ko po, mga kapatid. Sabi po dito, to him, the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and lead them out. Ang tunay na pastol ay pinagbubuksan ng tigapag-alaga ng mga tupa. Pinagbubuksan. At tinatawag ng pastol ang pangalan ng kanyang mga tupa. At dinirinig ng tupa ang tinig ng kanyang mga pastol. Diba? Tandaan niyo ito, sabi doon sa verse 4, when he puts forth his own, he goes before them, and the sheep follow him because he know his voice. Mga kapatid, alam niyo, meron mga tupa na dito po sa lugar namin, meron po dito mga pastol at mga nag-aalaga ng tupa, mga kapatid. Yung pong mga tupa, kahit po iyan ay sama-sama, let's say meron 3 pastol dyan. Bawat pastol ay meron silang tig-100 tupa. Yung pong mga tupa, pag po yung nagkasama-sama na, hindi mo na malalaman dyan kung alin ang iyo, alin dyan ang hindi, kasi halos pare-pares ang kulay niya. Subalit, mga kapatid, ang tupa, kapag yung pastol ay tumawag, alam ng tupa kung sino yung pastol niya. Kaya ang gagawin, kahit na mag-mix sila, magkahalo-halo sila, alam ng tupa kung sino yung kanyang pastol. Kasi pag tumawag yung kanyang pastol, susunod yan sa kanya. Katulad po natin. Katulad po, tayo, ilan pa lang naman tayo, and I praise God, mga kapatid. I praise God dahil kahit papaano tayo ay natuturuan. Pero tandaan natin, mga kapatid, si Jesus yung pintuan, di ba? He is the door. Diba? She is the door. Kaya tandaan natin na pag tayo pumasok sa Kanya, binibigyan niya tayo ng pagkakataong makita at maranasan, makasama ang tunay na pastol. Diba? At maririnig natin, at dinirinig natin, at susundin natin yung boses ng ating pastol. A stranger, they simply will not follow, but will flee from them because they do not know the voice of the stranger. Totoo po ito. Katulad na sinasabi ko kanina na dinirinig ng tupa ang tinig ng kanyang pastor. Subukan yung pumasok yung hindi pastor dyan. Hindi yan diringgin. Ngayon ang tanong ay ganito. Pastor, merong bakit may mga kapatid ang sasabi, ay, ang galing-galing magturo noon. Marami akong natututunan. Ito ka susunod. So, hindi ka kwan. Pag gano'n ang ating pangangatuwiran, sinasabi mo marami ka natututunan, wala ka talagang natutunan. Kasi kung may natutunan ka, sana ay nagkaroon niya ng manifestation sa buhay mo kung natutunan mo talaga. At tingnan mo muna kung ano yung itinuturo sa iyo at tingnan mo kung ano epekto niyon. Kasi alam ninyo, mga kapatid, kung ang epekto niyan ay para ikaw ay maging sanhi ng katitisuran, maging sanhi ka ng pagkawasak, maging sanhi ka ng pagkakabahabahagi, hindi ka tinuruan ng ayos. Tandaan natin ito, mga kapatid, sa church. If there is division, there is devil inside. Kapag may division sa church. Why? Kaya nga ang pangalan ay devil divided. Mga kapatid. Ang gawa ng Diablo ay to divide. Ikaw, dahil nga ayaw mong ma-review ka, ayaw mong ikaw ay maturuan, so that's why you choose those na mga quote-unquote
na pastol na nagtuturo ng bagay na gusto mo lang marinig, mga kapatid. Nakakalungkot. It is not the loss of a shepherd, it is not a loss of a pastor, it is your loss, mga kapatid. Tandaan natin to, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy with or without us. And do not think for yourselves na ikaw ay mahalaga. None of us is precious. None of us is important. God give us only grace, mga kapatid. Tandaan mo ito. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Kapag ganyan ang inisip natin, kahit saan ka magpunta, wala kang kadudoonan hanggang sa mawalan ka ng pamilya, mga kapatid. Mahalaga, sabi doon sa aklat ng Hebreo, na yung fellowship. Yung fellowship kasi hindi lang yung samahan eh. Ang fellowship, ang ibig sabihin ng fellowship kasi yung pakikiisa natin sa Diyos, pakikiisa natin sa body. You cannot say that you are a body kapag ikaw ay kamay lang. Di ba? Mga kapatid. This figure of speech, Jesus spoke to them, but they did not understand what those things which he had been saying to them. So Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who comes before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So this analogy is very important. Sabi po dito, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. So that's why it is very important for us to see that Christ is the door. Pumasok tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. At ating mga kapatid na ating ibigay sa Kanya ang ating buhay. Yung verse 10, mga kapatid, sabi sa verse 10, I am the good shepherd. I am the good, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at ng kasaganaan ito. Alam niyo, alam ng pastol kung saan niya dadalhin ang kanyang tupa. Obviously, if you are a good shepherd, you bring your sheep to the green pasture. Sometimes, green pasture, hindi natin matatagpuan yan sa lugar na madaling puntahan. Balikan po natin yung Psalms 23. Sabi po doon, even though I walk in the shadow of the valley of death. Kasi alam po ninyo yung pastol, yung panahon po, pag panahon po ng spring, pagkatapos ng panahon ng snow, wala po kasing wala po kasing damo yan. Ngayon, pag po nagtutunaw na yung pong nasa sa bundok, yung mga dahilig ng bundok, yung pong mga dalisdis ng bundok, diyan po unang tumutubo yung mga sariwan damo. Kaya diyan po dinadala ng pastol yung kanyang tupa para diyan manginain. At tandaan po natin ito, mga kapatid, na kapag dinala po ng pastol, dinadala ng pastol yung kanyang mga tupa daw. Sabi ng tupa, sabi doon sa Psalms 23, bagamang ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatay, wala akong katatakutang kasamaan. Ang mga tupa ay hindi natatakot kapag kasama niya ang kanyang pastol because alam ng tupa na siya ay dadalhin doon sa sariwang pastulan. At ang sariwang pastulan, alam niyo mga kapatid, hindi madaling puntahan. Pero alam ng pastor kung saan yun. Ngayon, kung ikaw ay tupang maayos, kung ikaw ay tupang nag-iisip, kung ikaw ay tupang meron ka talagang pagnanais na maranasan yung sariwang pastulan, susunod ka doon sa pastol, mga kapatid.
Sabi niya dito, ang magnanakaw ay naparito upang pumatay at masumira, ako'y naparito upang magkaroon kayo ng buhay at ng kasaganaan nito. Kapag ang pangangatwiran natin mga kapatid, yung sinasabi natin, wala namang magmamahal sa akin sarili kung hindi ako lang. That is, alam niyo mga kapatid, bago mo minahalan yung sarili, minahal ka muna ng Diyos. Eh bakit hindi mo maranasan yung pagmamahal ng Diyos? Because you are selfish. And you are only focusing to yourselves and yet you are focusing to God. Meron tayong ilang mga kapatid dito na natutuwa ako, nakikita ko yung, sabi nga niya, pag kinakausap ko, Pastor, masaya akong ginagawa ko yung pagtulong sa aking kapatid. Alam niyo mga kapatid, pag ginagawa natin yun dahil ginagawa mo yun dahil alam mong nasa sa'yo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, in order for us to we cannot contain the love of God. If we experience the love of God, it will overflow. Kasi we cannot contain His love for us, mga kapatid. We will never contain it if we really experience. Now, pero bakit gano'n ang ating pananaw na sabihing ako lang ang nagmamahal sa aking sarili? Because you don't really understand and you don't really experience the love of God. Kahit pa sinasabi mong nasa sa iyo ang Diyos. Kasi kung nasa sa atin ang Diyos, hindi mo masasabi na ikaw walang ibang magmamahal sa iyo. Kasi kung nasa sa iyo yung Diyos, dapat naunawaan mo na ang Diyos ang nagmamahal sa iyo, hindi ikaw sa sarili mo. 'Di ba? Sabi nga sa banal na kasulatan, ito ang pag-ibig. Ito ang dakilang pag-ibig, to lay your life for your friend. 'Di ba? Sabi sa Biblia. 'Yon, mga kapatid. Pastor, bakit gano'n? Bakit gano'n ang pananaw ng karamihang tao ngayon? Because hindi nila talaga naunawaan. Hindi nila talaga na-experience ang Diyos. Bagaman kini-claim nilang nasa sa kanila ang Diyos, truly walang Diyos sa buhay nila. Because kung may Diyos sa buhay mo, kapatid, sana ang iyong response ay katulad ng response ni Zaccheo. Na dati si Zaccheo ay ang kanyang nais lamang ay to accumulate things that can make himself happy. Maniningil nga ng buwis. But when Jesus enter to his house and dine with him, hindi siya inutusan ni Jesus na ipamigay ang kanyang mga tinatangkilik. He do it by his own. Why? Because he experience, he understand that Jesus is much more precious than to what he has owned. Mga kapatid, sana po huwag po tayo mag-compromise sa mundong ito. Tingnan po natin sino ba talaga ang nag-aakay at nagtuturo sa atin. Ito ba yung pastol na pinadala ng Panginoon? O ito ba yung pastol na nagkukunwari at nagsasabing nagtuturo lang ng ayos sa nais nating marinig? Pag-ingatan po natin. Pag-ingatan po natin mga kapatid. At lagi po natin tandaan na ang Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataon, and do not let this opportunity pass by. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po muli. At pagkatapos po ng mensaheng to mga kapatid, ay magbibigay po ng ilang exhortation ng ating pong mga kapatid. At pag-aralan po natin, ating pong pagnilayan ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoon. Maraming salamat po. Let us close in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa mga katotohanan amin pong naunawaan at amin pong napag-aralan. O Diyos, tinataas po namin, Panginoon, na tulungan mo po kaming ma-realize po namin na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay nasa sa iyo, Panginoon. At tinataas po namin na kami tulungan mo na
maunawaan po namin at makita po namin talaga, O Diyos, kung sino po ang aming sinusundan at kung aling pinto ang aming pinapasukan, Panginoon. Ikaw po ang pinto ng mga tupa, Panginoon. Sinasamo po namin, Panginoon, na kami ay papasukin mo at tulungan mo po kami, Panginoon, O Lord God. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po.